Okay, so panibagong tutorial na naman tayo ngayon. Ang gagawin naman natin ngayon is mag-configure tayo ng static route using the exit interface. Okay? So, dito sa topology natin, to makikita natin na meron tayong dalawang router, no? Si R1 and then si R2. And then si R1 at R2 ay connected to each other via network 192.168.10.0/30. Tandaan nyo, slash 30 yan. And then, si R2 connected siya sa isang network which is 192.168.30.0/24. And then si R1 is connected sa isang network 192.168.20.0/24 dun sa kanilang pass ethernet interface. Parehas silang dalawa. So ngayon, paano ba tayo magko-configure ng static route using yung exit interface, the exit interface. Okay? So bago natin i-configure yung static routes using exit interface, kailangan may mga maintindihan muna tayo, no, na konsepto. Unang-una sa mga dapat nating maintindihan, okay? Yung sinasabi nating kung anong klaseng networks ba meron yung topology natin. Meron tayong dalawang network na tinatawag diyan, yung remote network at yung directly connected network. Pag sinabi nating remote network, yan yung network na not directly connected sa interface ng isang router. So ano bang ibig sabihin niyan? Not directly connected sa interface ng isang router. So pag tinignan natin dito kay R1, ano yung remote network sa kanya, no? Sabi dito sa definition is not directly connected doon sa interface ng isang router. Pag tinignan mo kasi yung interface ni R1, meron siyang serial 03 0, tapos meron siyang pass ethernet 00. So ano ba yung networks na hindi connected sa kanyang interface? Kung titignan natin, makikita natin sa topology na itong network na ito, no, na nakakonekta kay R2, remote network yan kay R1. Diba? Kasi hindi yan direktang nakakonekta sa kanyang interface. Okay? Kay R2 naman, pag tinignan mo, ano ba yung network na hindi direktang konektado sa kanyang interface? Ito naman yun. Diba? Yung 192.168.20.0/24. So yan yung network na hindi direktang konektado dito sa interface ni R2, yung serial 0/3/0 tsaka sa pass ethernet 0/0. So yan yung sinasabi nating remote networks. Networks na hindi direktang konektado sa interface ng isang router. Yun yung remote networks. Okay? Pag sinabi naman nating directly connected networks, yan man yung mga network na connected, no? Connected directly sa router interface. Ano ibig sabihin yan? Yan yung network na nakakonekta direkta doon sa interface ng isang router. So kung titignan natin dito, kung titignan natin dito, kay R1, sa perspective ni R1, sa kanyang serial 0/3/0, may network na nakakonekta sa kanya. Yung 192.168.10.0/30. Diba? At dito naman sa kanyang pass ethernet 0/0, nakakonekta naman ito. 192.168.20.0/24. So yan yung directly connected networks. Base, pag tatanungin natin si R1, ano ba yung mga network na nakakonekta sa kanyang interface? Okay? Pag si R2 naman ang tatanungin natin sa kanyang serial interface, makikita mo naman dun sa kanyang serial 0/3/1. /1 yan /1. Nakakonekta sa kanya yung 192.168.10.0. Doon naman sa kanyang pass ethernet 0/0, nakakonekta naman sa kanya yung 192.168.30.0. So, meron na tayong konsepto, no, ng remote networks
and then yung directly connected networks. So tandaan na, yan yung isa sa mga importanteng bagay na dapat nating tinatandaan kapag ka nagko-configure tayo ng static routes. Okay? At yung next na konsepto naman na nabura, sorry. At yung next concept naman na dapat nating maiintindihan o dapat nating intindihin kapag ka nagko-configure tayo ng uh, static routes using the exit interface, kailangan matutunan naman natin ano ba yung exit interface. Pag sinabi natin exit interface, yan yung interface na gagamitin mo para makalabas ka sa network. No? Para makalabas ka sa network mo. So, kapag ka si R1, hahanapin natin yung exit interface niya. No? Para makalabas ka sa network mo at makapunta ka doon sa remote networks, yun yung gagamitin mo. Ang tawag doon, exit interface. Sa perspective ni R1, ano yung exit interface niya? Yung interface na kapag ka doon niya pinadala yung packet, yun yung way para makarating doon sa remote networks niya. So dito sa diagram na to, sa topology na makikita natin ang kanyang exit interface. Ito, si serial 0/3/0. Yun yung kanyang exit interface. Samantalang kay R2 naman, yung exit interface naman niya ay serial 0/3/1. Kasi yung interface niya, yan naman yung kanyang gagamitin para makarating siya dun sa kanyang remote networks, which is, ito yun. Diba? Kay R1, ito naman. Okay? So, tatanda lang lagi na kapag sinabi natin exit interface, yan yung interface na magdadala sa'yo palabas network mo, papunta doon sa remote networks. Okay, so I hope na maliwanag na yon. At ngayon, I hope na maliwanag na yun sa inyo na kasi kailangan natin ma-identify yan prior tayo mag-configure ng static routes using exit interface. Ngayon, paano kino-configure yung static routes? No? Paano kino-configure yung static routes? Okay, pag nagko-configure tayo ng static routes, may commands na dapat kailangang susundin o susundan natin. Okay? So, ang command, pagka nagko-configure tayo ng static route dito, dito ko sulat, IP route, yung unang parameters, yung remote networks. Okay? Yung next parameter, subnet mask ng remote network. At yung pangatlong parameter, yung exit interface. Okay. So, pagka magko-configure tayo kay R1, paano natin gagawin yan? So, pagka magko-configure tayo kay R1, sasabihin natin IP route, tika lang masyadong natin. Okay? So, sasabihin natin IP route, pupunta ka sa remote networks mo. Si R1 ang remote networks niya, ito. Hoy, tanggal yung connection. Yan. Ito yung remote network ni R1. So, IP route 192, diba? 168.30.0. Ito yung remote networks. Ano yung subnet mask ng remote networks na to? Tandaan, /24. So, ang subnet mask ng /24 is 255.255.255.0. Diba? Ngayon, ang tanong, ano yung exit interface na gagamitin ni R1? So, sabi natin kanina, ang definition ng exit interface, yan yung interface na gagamitin para makalabas ka doon sa network mo at yan yung dadaanan mo para makarating ka doon sa remote networks. So, ang gagamitin dyan ay si serial 0/3/0. Ito yung gagamitin nating pang-config kay R1. Kay R2 naman, paano naman gagamitin yon? So, of course, ang remote network sa kanya ay ito. Diba? Ngayon, paano niya gagamitin yan?
So, pag magko-command tayo ng IP route, yung remote networks niya ito, so 192.168.20.0. Since then ay /24, syempre 255 255.255.255.0. Okay? Yung exit interface niya, ito yun. Di ba? So, yan ay serial 0/3/1. Okay? So, ganyan na-configure ng static routes using the exit interface. So, ngayon, gagawin natin, i-configure na natin yan. So, unahin natin na i-configure si R1. Okay? Pasok tayo sa enable, tapos punta tayo sa global configuration mode. Ngayon, magko-command tayo dito IP route. Okay, ano yung remote networks ni R1? Ito, ba? So, 192.168.30.0. Okay, 30.0. Subnet mask 255.255.255.0. Di ba? Ang exit interface ni R1 ay si serial, okay, 0/3/0. Ito yon, di ba? Ito yon. So, enter lang natin. Enter lang natin. Yun. Ngayon may makikita ka. May makikita kayo ganitong comment. Sabi niya, default route without gateway if not the point-to-point interface will impact performance. Okay, yan ay hindi yan error, kundi ipinapaalala lang sa ni Cisco na dapat pagka magko-configure tayo ng isang static routes using the exit interface, make sure na yung interface yun is a point-to-point connection. Kasi may kinalaman yan sa sa performance dahil magkakaroon yan dyan ng mga madaming ARP cache kapag hindi point-to-point yung network na gagamitin mo o ginagamit mo. So, medyo may paliwanag yan na mahaba-haba. Sa next video tutorial ko siguro pwedeng ipaliwanag ng mas malaliman. Sa ngayon kasi ang objective natin is makapag-configure tayo ng static routes using the exit interface. So, ayan na yung kay R1. So, pag tinignan natin yung routing table niya, so, show IP route static. Diba? Kasi static route. Ayan na. So, sabi dito, kay R1, para makarating siya sa network 192.168.30.0, kailangan niyang ipadala dito sa serial 0/3/0. Ito, yung configuration kasi ng magkaiba kasi yung magiging output niyan. Ito kasi iba, itong output na to iba to dun sa output ng tawag nito ng IP route na static route na tawag nito na next hop IP, no? Kasi itong kanina na to, itong message na to, may kinalaman yan dito eh. May kinalaman yan dito. So, by using IP route, no, by using IP route na exit interface, si router, no, na kino-configure niyan, ina-assume niya na itong network na to is directly connected sa kanyang serial interface. Okay? Yan yung assumption niya. Kaya ganyan na nakikita niyo. Pero pag nag-configure tayo ng ng static routes na next hop IP, iba yung itsura niyan. Okay? So, dito naman tayo kay R2. So, kay R2, magko-configure tayo. Tapos, IP route. Ano ang remote network ni R2? Ito yun, di ba? Ito. Itong 192.168.20.0. So, dito tayo. Type natin yung remote networks na 192.168.20.0. Anong subnet mask? /24. So, 255.255.255.0. Exit interface ni R2 is yung serial 0/3/1. So, enter natin. So, ganun pa rin.
Yung warning na yan, pag-usapan natin sa mga susunod na video. So, IP route static. Ayan na, may static routes na siya papunta dito sa network na to. Ngayon, para matest natin, syempre, kailangan nating mag-testing ng PC. Etong si PCNet PCNet underscore 30, ito yung PC na nakakabit dito sa network na 192.168.30.0. At ito namang si PCNet 20, ito naman yung PC na nakakabit dito sa 192.168.20.0/24 na network. Ngayon, ping natin si PCNet 30 dito sa area na to ni R2. Etong si PCNet 20, manggagaling siya dito kay R1. Tignan natin kung meron na siyang meron silang connectivity. So ping 192.168.30.10. 30.10. Kasi ito si PCNet si PCNet 30, ang IP address niyan is 30.10. So kung titingnan natin dito sa sa desktop, yung IP address configuration niya, ito yan. Ayan o. 192.168.30.10. Okay? So, ito yun. Si PCNet 30. Pining siya ni PCNet 20. Ayun. Meron na silang interconnectivity. So, i-ping din natin itong si PCNet 20. So, 192.168.20.10. Ayun. So, meron ng interconnectivity. Ngayon, balik tayo dun sa kay R2, no? Si R2 naman, i-try natin na i-ping ito. Si 192.168.20.1 itong o si PCNet 20. So ping 192.168.20.10. Ayun. So ganun lang kadali yung pagko-configure ng static routes using the exit interface. So tatanda lang lagi na sa pagko-configure ng static routes dapat review lang natin dapat kailangan ma-identify natin yung remote networks tsaka yung exit interface. So pag magko-configure, review lang yung IP route. Ito yung remote networks. Tapos ito naman yung subnet mask ng remote networks and then the exit interface. Okay? So, ganyan lang kadali. Ang importante lang is dapat matutunan natin ano yung remote networks, ano yung exit interface, and then yung subnet mask ng remote networks na yun. Kapag alam niyo yun, mas madali at mas simple yung pagko-configure ng static routes. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. Medyo maulan, no? Siguro maririnig nyo yan sa background. Pagtsagaan nila lang. Okay? So, hanggang sa susunod na tutorial, I hope na may nakuha kayo. So, sana kung may natutunan kayo, mag-like, mag-subscribe, at i-share tong video na to. So, hanggang sa susunod, marami pa tayong video tutorial na gagawin. Okay? So, thank you very much.